I don't even know why we are talking about me and Adam. When it was my father's, wala ng papa mo, Carmela. Agap nito sa sinasabi niya. Ano man ang gawin ko, hindi na mabubuhay pa si Felipe. Samantalang narito kayong dalawa ni Adam. At may pag-asa pang malutas anumang naging suliranin sa pagitan nyo. Isang bagay lang ang gusto kong sagutin mo. Napahinga siya ng malalim. What? Do you still love my brother? Paano mong natiyak na mahal ko si Adam? She hedged. You don't love him? Elaine was almost mocking. Hindi siya sumagot at sa halip ay nagyuko ng ulo. That's what I thought. Sagot nito na tumango. For a fleeting moment, Carmela saw her stepmother's eyes sparkle. Give your love a chance, Carmela. And do not run without giving a fight. Alam mong dahil lang kay Papa kung kaya kami nakasal, Auntie Elaine. At sa pagsasamay, hindi maaaring isa lang ang nagmamahal. Elaine studied her for a long while. Then she stood up, dragging her chair softly. Hindi kita kukumbinsihin. Formal nitong sabi. You're not a young girl anymore. You're 3 years older now. Perhaps a little wiser. Ikaw ang dapat umalam dyan sa sinasabi mo. Tumalikod ito at lumabas na ng dining room. Lalo lang gumulong isip niya sa pag-uusap nilang yun ng madrasta. Ano ang ginawa ni Adam at nakuha nito ng hustong simpatya ng papa niya at ni Nana Sela? Bakit lumalabas na ang ginawa niyang pag-alis ay kapritsyo sa bahagi niya na tila siya spoiled brat na inaakusan ng lahat sa kanya? Ilang araw ang matuling lumipas ay wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin muli si Adam. Sa tuwing alam niyang nasa malaking bahay ito ay hindi siya lumalabas ng silid. Coward, akusan niya sa sarili. But neither Adam had made the first attempt to confront her. Hindi rin niya alam kung ano ang gagawin at sasabihin kung sakali. Going back to San Diego a week after her father's burial was out of the question. Ayon kay Elaine ay darating ang abogado ni Felipe para basahin ang testamento nito. Nagkataong ang abogado ay nasa Singapore pa, kaya natatagalan ang pagdating nito sa asyenda. Nang umagang yun ay maaga siyang nagising. Hinawi niyang kortina at tinanaw ang dagat. Maganda at maaliwalas ang panahon. Nagaanyayang mga mumunting alon na banayad na hinahagka ng dalampasigan. Natanto niyang hindi pa niya napapasyalan ng baybayin mula nang dumating siya. Tiningnan niya ang digital clock sa night table. 7:30 pa lang ng umaga. Kasalukuyan pa lang na sumisikat ang araw. She hurried to her closet. Her eyes searched for her swimsuits. Pagkuway hinila mula sa pagkakasalansan ng designer's yellow two-piece bathing suit niya. She had bought it on a whim. Isa sa mga binili niya nang una siyang dumating sa San Diego. Isang beses pa lang niya nagamit yun dahil hindi yun gusto ng tiya ligaya niya. Ayon dito'y mas higit ang ibinilad kesa sa tinakpan. Hinubad niya ang pantulog at isinuot ang pampaligo. Pinatungan niya yun ng white polo shirt. The shirt covered part of her bottom. Tahimik pa ang kabahayan maliban sa mga katulong na nagsisimula na sa kanika nilang gawain. Walang nakapuna sa kanya nang lumabas siya sa likuran. Nilandas niya ang daan patungo sa dagat. Sa loob ng asyenda, ang pinakamalapit nilang kapitbahay ay ang mga bahay ng dalawang katiwala. At yun ay humigit kumulang sa kalahating kilometro mula sa malaking bahay asyenda. Napakatahimik ng buong paligid at kay sarap samyuhin ng sariwang hangin. Napabuntong hininga siya sa kagandahan ng paligid. She had missed this place so much. Ang 3 taong nawala siya rito ang pinakamatagal na nalayo siya sa bahay asyenda. Sa paligid ng bahay ay ang mga punong namumunga at ang walang katapusang niyugan. Ang mga puno ng nyog na nakahilera sa baybayin ay pagkatataas. Ang damo sa landas sa dinadaanan niya'y mamasama-masa pa ng hamog. The air was filled with the smells of ripening durian fruit. Sa dinaraanan niya'y ang mangilan-ngilan ding puno ng kakao, durian at rambutan. Sa kanlurang bahagi ng asyenda ay pataniman ng mga iyon, nang karaniwan na ay hinahango ng mga negosyante kung tag-ani. At kung hindi siya nagkakamali, bubot pa lang ang mga bunga ng mga prutas ay pinapakyaw na. Ang pinakamalaking bahagi ng pinagkakakitaan ng asyenda ay mula sa kopra, palay at saging. Maliban sa 5 fishing boats na tuwirang pinamamahalaan ni Felipe, noong nabubuhay pa ito, ay si Adam ang namamahala sa buong Asyenda Martinez. Katulong ang 2 katiwala. Napag-alaman niyang 3 na sa mga anak ng mga tauhan ng asyenda ang napagtapos ng papa niya ng pag-aaral sa kolehiyo sa bayan.
at siyang bumubuo ng accounting office sa Hacienda Martinez. Ang panganay na anak ng isang katiwala ay nakatapos at nakapasa ng board sa accountancy at siyang humahawak ng pananalapi. The beach was deserted. Sa kanlurang bahagi ng baybayin, kung saan may 1 kilometrong layo mula roon, ay ang daungan ng mga mangingisda. Hinubad niya ang polo shirt at ibinaba sa tuyong buhangin, kasama ang beach towel niya. Hinubad niya ang tsinelas at pagkatapos ay tuwang-tuwang tinakbo ang dagat. Sumisid siya ng nasa malalim na, at pagkatapos ay nag-float. Nakatitig siya sa maaliwalas na kalangitan. Mamaya lang ay mainit na. The beach was deserted. Kaibang-kaiba sa beach sa California, kung saan nagkakabungguan ang mga tao sa dami. May kalahating oras na marahil siyang nasa tubig nang mapatingin siya sa dalampasigan. She shocked in her breath when she saw the dark familiar figure of a man on top of a horse, big and powerful. Si Adam. Nakasakay ito kay Toro at nasa ilalim ng puno ng nyog. Kanina pa ba ito roon? Her heart went overdrive and was amazed at the thrill she suddenly felt. Ilang sandali siyang natilihan. Pinagpipilian kung aahon siya o mananatili sa tubig. But then she couldn't stay in the water forever. Malibang aalis si Adam. Pero sa wari ay mananatili ito roon sa ilalim ng puno ng nyog. Ipinasya niyang lumangoy pabalik sa dalampasigan. In her own face, hindi nagmamadali. Hindi niya gustong isipin ni Adam na pinananabikan niyang makaharap ito. Nasa mababaw na siya nang tumayo at lumakad. She wasn't even aware how beautiful she was. The skimpy bikini was iridescent yellow, and it was as if light shone from her as she got out of the water. Tila siya isang diyosang iniluwa ng dagat. Adam kicked his horse to meet her. Napahinto sa paglakad si Carmela at tumingin sa papalapit na hayop at tao. On top of the magnificent horse, Adam looked like a Viking, very powerful and handsome. He wore a navy round naked shirt that hugged his mouth-watering physique, his shoulders wide and molded bronze, his chest broad and muscular. Ang maiksing manggas ay naghahantad ng matipunong mga bisig. She noticed the familiar hairs on his bare arms and knuckles. 3 years ago, those rough hands gave her a sense of protection. Stop walking down memory lane, Carmela. Naiirit ang sabay niya sa sarili. Patuloy sa paglapit ang kabayo sa kinatatayuan niya. Adam's muscles were rippling under his shirt, and it quickened Carmela's pulse. She was too busy admiring the man, and did not notice his set face and clamped mouth. Pinahinto ni Adam ang kabayo. Humigit kumulang 1 dipa mula sa kinatatayuan ni Carmela. Baka nakakalimutan mong hindi ito isa sa mga beaches sa San Diego. Hindi sanay ang mga tao sa hacienda na makakita niyang suot mo, na halos dekorasyon na lang sa hubad mong katawan. Carmela blinked. May ilang sandali muna ang lumipas bago narehistro sa isip niya ang galit nitong anyo at ang sinasabi nito. This is a private beach, she stammered. Her cheek colored as she looked around the deserted beach. Adam's mouth was mocking. So, naaalala mo palang sandaling yon, ha? Nanlaki ang mga mata niya. Alam ni Adam na hindi yun ang tinutukoy niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sadya nitong ipinapaalala sa kanyang pribado at maligayang sandaling yun sa buhay niya, na minsan man sa loob ng nakalipas na 3 taon ay hindi nawaglit sa isip niya. Umahon ka na, Carmela, he commanded roughly before she could even think of fitting reply. Ilang minuto na lang at maglalabasan ng mga manggagawa sa asyenda, kasama sa mga aanihin ng mga prutas sa paligid ng bahay asyenda. Bumangon ng inis niya sa pag-uutos nito. She raised her eyes to him defiantly. May dapat ba akong ikahiya sa katawan ko, Ada? His jaw clenched. His eyes narrowed slightly as he raked her body contemptuously. Oh, you have a body of goddess, Carmela. Yun ay kung namimingwit ka ng papuri. You've lost your baby fat. Lamang kung gusto mong manatili rito sa dagat ng matagal, ay magpalit ka ng isusuot na hindi makapagpapawala sa pagpipigil ng mga tauhan ko. What about you, Ada? Naiwawala ko bang kontrol mo sa sarili mo sa suot ko? She taunted, pleased at herself. When he spoke next, his deep voice shimmered with barely controlled fury. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Carmela. Marami akong trabaho, hindi kita mababantayan maghapon dito. Ipinadyak niya ang paa sa buhangin. Then go, and leave me in peace. Hindi ako batang musmos na kailangan mong bantayan.
So, some things haven't changed. Nagagalit ka pa rin kapag may nagpapahiwatig na isa kang batang musmos. He smiled winningly, as if dealing with a temperamental child. But you know, sweetheart, you are acting like one now. Damn you, Adam. His smile vanished. A warning cloud settles on his features. Sige na, Carmela. Hindi ako mangingiming gamitin sa iyong latigong ito. May mga bagong tauhan sa asyenda na hindi taga rito at siyang nakadestino sa lugar na to. Hindi ko kailangang paalisin ang sino mang mawalan ng kontrol at lapitan ka. Sa mga panahong ganito'y kailangan ko ng higit pang tao sa dami ng trabaho. She gazed at him incredulously. Hindi siya naniniwalang gagamitin ni Adam ang latigong hawak nito sa kanya. Ganoon pa man, she didn't want to put her confidence to the test. Nagpupuyos ang loob na inisa-isa niyang dinampot ang mga gamit sa buhangin. Akma na siyang lalakad ng muli itong magsalita. Put your polo shirt on at isara mong 2 butones sa gitna. Natitiyak kung may makakasalubong ka ng mga tao dahil tanghali na. Hindi kita gustong sundan hanggang sa bahay. She gritted her teeth but smiled smoothly, betraying nothing of the fury that bubbled inside her. Oh yes, Your Highness. Sinamahan niya yun ng bahagyang pagyuko habang isinusuot ang polo shirt. Hayaan mo at sa susunod na maliligo ako sa dagat ay isusuot ko ng pajama ko. At sa iritasyon pa niyang lalo ay hindi ito sumagot. Nang malanghap ni Carmela ang amoy ng purong tsokolate na inihain sa kanya ni Nana Sela, ay nalimutan niyang galit kay Adam. Wow! Agad niyang dinampot ang munting tasa at humigo. Purong-puro, Nana Sela. Walang katulad. Ani natin iyan, sagot ng matandang babae. At tikman mo na rin itong suman, bagong luto yan. Siyang pagsungaw ni Elaine sa dining room. Morning, Carmela. Bati nito. Kapilang ako, Sela. Hinila nitong silya at naupo. Natanaw kita kaninang patungo sa dagat, pero bakit ang dali mo naman yata? Minabuti niyang wag nang sabihin ang pagtatagpo nila ni Adam sa dalampasigan. Gusto kong magpunta sa koprahan. Sagot niya na may bahid ng katotohanan dahil balak talaga niyang bisitahin ang buong asyenda. Mabuti naman at nang malibang ka. Kasalukuyang nagbabalat ngayon ng nyog at kokoprahin na. Gamitin mong Range Rover. Tutal, mula nang hindi nito natapos ang sasabihin at niyuko ang tasa ng kape. Inikot ng inikot ang kutsarita roon. Sinalo ni Nana Sela ang eksena. Ano bang lulutuin ngayon tanghali? Napangiti ng lihim sa mayordoma si Carmela. Hindi niya gustong umpisahan sa malulungkot na alaala ang araw. Siya man ay nahihirapang tanggaping wala ng papa niya. Minsan ay nakadarama siya ng takot sa hinaharap ngayong wala na ito. Pero walang dahilan para pahabain ang paninimdim. Hindi na babalik si Felipe. They had to move on. Magpahuli kayo ng manok, Nana Sela. Gusto ko ng tinola. Siyang sumagot ng matagal na hindi kumibo si Elaine. At may nahuling hito si Berto. Ipaiihaw ko na lang. Dagdag naman ng matandang babae. Natatanaw niyang pagbabalat ng nyog ng mga tauhan sa pamamagitan ng isang matulis na bakal na ang kalahati ay nakabaon sa lupa. Malapit na siya sa kamalig nang bigla niyang tapakan ng preno dahil humarang sa daan si Adam. His arms across, umikot ito sa driver's seat at binuksan ang pinto ng Range Rover. Magandang umaga, Carmela. Saan ko utang ang pagdalaw mong ito sa koprahan? He was mocking her. Nahihimigan niya yun sa tono nito. Gusto niyang mainis, subalit hindi iyon ang nararamdaman niya. Sa halip ay sumasalang tibok ng puso niya. He was inches away from her. Nasasamyo niyang pamilyar na panlalaking cologne nito. Gayon na lang ang pagpipigil niya sa sariling hapitin ito sa leeg at hagkan. Cat got your tongue, sweetheart? Dinadalaw ko lang ang paligid ng asyenda. Ibinaling niya ang mga mata sa mga taong nagtatrabaho, hating herself for stammering. Gusto kong makita ang ginagawa ng mga tauhan. Tumaas ang kilay ni Adam. Why the sudden interest? Wala ka bang tiwala sa akin at sa mga katiwala ng papa mo? She squared her shoulders and turned her eyes back to him. Wala na si Papa Adam. Tama lang na matutuhan kong pamamalakad sa playing responsible, Carmela. Putol nito sa sinasabi niya, na bagaman nakangiti ay makikita sa mga matang nakatagong galit. At anong alam mo sa gawain dito sa asyenda? Huwag mo akong insultuhin.
Dito ko ipinanganak at nagkaisip. Ngayong patay na ang papay, pananagutan kong asikasuhin ng mga naiwan niya. Pigil ang emosyon niya. Hindi niya gustong salubungin ang galit nito. At na kung bakit nagagalit ay wala siyang ideya. At inaasahan kong tutulungan mo ko. Idinagdag niya sa mababang tono. Isang malakas na tawang pinakawalan nito. Mapang-uyam na halakhak. Gumuhit ang kalituhan sa mukha niya. Nakatingin sa kanilang mga tauhan. Hindi man siya naririnig ng mga ito, ay tsak niyang malinaw sa pandinig ng mga itong sinasabi ni Adam. Then what, Carmela? Sa unang tanda ng problema itatakbo ka pabalik sa Amerika? Nawala ang halakhak at muling bumalik ang galit sa mga mata nito. Bumalik ka roon, Carmela. Wala kang magagawa rito. Anihin mo na lang ang salaping ipinapanhik ng asyenda. She took a deep breath, trying to hold on to her temper. I am not expecting you to be cooperative, Adam. Pero bakit mo ako itinataboy? Sagabal ba ako sa extra activities mo rito? Damn her. But she couldn't help to sound bitter. Si Melissa ang nasa isip niya nang sabihin yon. She couldn't believe it was painful, as it was 3 years ago. You can't fool me now, Carmela. Ningas kugon lang ang interes mo. Hindi ang asyendang makapagbibigay ng kaligayahan sa'yo. Nagsimula nang bumangon ng iritasyon niya. Sino kang magsasabi kung anong makapagpapaligaya sa akin? You took off 3 years ago, didn't you? Isang indikasyon na hindi ka maligaya rito. Wala akong makitang dahilan kung bakit ka magpipirmi ngayon. Ito pa rin ang iniwan mo noon. His cruel eyes bored into hers. Hindi asyenda ang dahilan ng pag-alis ko. Tao ang dahilan, Adam. Pinipilit niyang gawing kalmante ang anyo niya. Pero pasulyap-sulyap sa kanilang mga tauhan sa kuprahan. Linawin mong sinasabi mo. Gustong manayo ng balahibo ni Carmela sa tono ng boses nito. Kulang na lang ay mag-apoy ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Sa dalawang pagkakataon ay nakita niya nang nagalit si Adam. Ang una ay noong gabi ng kanilang kasal. At ang ikalawa ay noong gabing ipaalam niya ritong nakikipaghiwalay siya. And looking at him right now, tila sinisindihan niyang mitsa ng galit nito. Hindi niya gustong tanggapin ang galit nito sa harap ng mga tauhan. Nalilitong mabilis niyang ikinambyo paatras ang sasakyan na ikinabigla ni Adam. Mabilis itong umatras na kung nahuli ng ilang segundo ay baka tinamaan ito ng humahampas na pinto ng Range Rover. Malayo-layo nang natatakbo ng sasakyan nang abutin ni Carmela ang pintuan at hilain pasara. Mabilis siyang nagmaneobra pabalik. Umingit ang mga gulong niya at halos bumaon sa lupa ang 4-wheel drive. Nasa main road na siya, pabalik sa bahay asyenda. Nang magminor siya, huminga ng malalim at pilit kinalma ang sarili. Itong ikalawang pagkakataong nagtagpo sila ni Adam sa araw na yon. At sa parehong pagkakataon ay nagtatalo sila. Again, on impulse, gusto niya magbalot at bumalik sa Amerika tulad ng sinasabi nito. Naguunahan sa isip niyang sinabi ni Adam. Playing responsible, Carmela. Sa unang tanda ng problema, tatakbo kang pabalik sa Amerika. At ang sinabi ni Elaine, do not run without giving a fight. Do not run. Do not run. Nagsasalimbayan sa isip niya ang tinig ng magkapatid. Ganoon ba siya? Immature? Irresponsible? Lunes ng umagay dumating sa bahay asyenda si Marcos Roca, ang kaibigan at abogado ni Felipe. Iminungkahi nitong nasa loob ng library si Adam bago nito sinimulan ng pagbabasa sa testamento. Kaya naman ipinasundo pa sa koprahan si Adam. Bakit kailangan ng presensya ko, attorney? Naiirit ang bungad ni Adam na ang suot na plaid polo shirt ay basa pa ng pawis. Hindi ba at para sa dalawang babae lang naman ang testamento ni Phil? Sandaling dinaanan nito ng tingin sina Carmela at Elaine. Nasaktan si Carmela sa narinig na pagtukoy ni Adam sa papa niya. Phil, pinutol na ba nitong tuluyan ang ugnayan nila? And wasn't she foolish to even think they still had a relationship? When she was the one who have served it 3 years ago. Oo nga naman, attorney. Sang-ayon ni Elaine sa sinabi ng kapatid. Isinuot ng abogado ang antipara at nagpapasensyang tumingala kay Adam na nanatiling nasa pinto at sawari ay gusto nang bumalik sa trabaho. Sandali lang naman ito, Adam. Alam kong alam mong sayo iniwan ni Felipe ang pamamahala sa buong asyenda Martinez. Dahil sinabi niya sa akin yan nang ipagawa niyang testamentong ito. Gayunman makabubuting marinig mong kabuo ang detalye. Itinuro ni Elaine ang silyang bakante sa tapat ni Carmela. Maupo ka, Adam.
Walang kibong sumunod ito. His face was grim. Ang abogado ay binuksan ng briefcase at inilabas ang mga dokumento. Tumikhim muna ito.